Mga kawan stories dahil nga sa pagkalaglag ng Golden State Warriors sa NBA Cup. Meron nga po ngayong binabatikos ang mga Warriors fans at ito ay si Brandon Podziemski. Bakit kaya? Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng matagal ng request ni Dwight Howard kay Rob Pelinka at sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Sa pagkatalo nga kahapon mga ka-One Stories ng Golden State Warriors laban sa Houston Rockets, na-eliminate na nga sila sa NBA Cup at hindi na sila pupunta pa sa Las Vegas. Bukod dyan, bumagsak na rin naman sa 14-10 ang kanilang record sa West at sa kasalukuyang kalagayan ngayon, hindi malabong bumaba pa ito kapag nagsunod-sunod ang talo, lalo pat puro mga contender nga po ang kanilang makakatapat. Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies at syempre ayon sa isang insider, imbis na magpakatatag ang Warriors, problema nga daw ngayon ang kinahaharap, mas lalong nadagdagan pa dahil nangyaring sagutan at kumprontahan ni Buddy Hield at Brandon Podziemski sa huling segundo laban sa Houston Rockets na nakita nga po sa kamera. Bagamat walang ibinigay na context kung ano ang tunay na rason ng initan ng dalawang ito, marami rin naman nga pong mga fans ng Warriors ang hindi kinagusto ang inaasta ngayon ni Brandon Podziemski, gayong nagpi-feeling superstar nga ito ng Warriors kahit man napakarami siyang nagawang pagkakamali sa kanilang laro na siyang nagpapahirap ng husto sa team. Samantala, para nga po sa mga hindi nakakaalam, nananatili para naman nga pong unrestricted free agent ngayon si Dwight Howard since wala pang pinipirmahang bagong kontrata sa mga teams overseas. Hindi na nga ito nakakagulat bakit parati siyang updated sa mga nangyayaring struggles ng Los Angeles Lakers at dahil dyan nagsisimula na naman nga itong magmakaawa kay Rob Pelinka. Ayon dito, parati nga siyang readyng maglaro sa kanyang dating team kahit anumang oras na nasa maayos at nasa kondisyon pa rin ang kanyang katawan. Kaya pa rin naman nga po nito matulungan si Anthony Davis sa frontcourt at makipagsabayan sa NBA basta't bigyan lamang siya ng oportunidad na makapaglarong muli. Tatanggapin rin naman ito kahit bigyan siya ni Pelinka ng 10-day contract. Para nga po sa kaalaman ng lahat, simula sa January 5, papayagan na nga po ng liga ang mga teams na kumuha ng mga bagong player sa market gamit ang 10-day contract para magamit nila pansamantalang pamalit sa mga nadaling player. At sa parte ng Lakers, as of now, wala pa rin naman nga pong update kung kailan makakabalik sina Christian Wood, Jared Vanderbilt at Jackson Hayes. Kaya hindi malabong ikonsidera na lang kunin si Howard kapag hindi pa sila nakagawa ng trade para makakuha ng bagong sentro.